Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Pinirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang General Appropriations Act o ang 2025 National Budget. At tulad ng naunang sinabi ng Malacanang, may mga na-veto na item ang Pangulo. 6.326 trillion pesos ang pirmadong budget. Mas mababa po yan ng 26 billion pesos kumpara sa 6.352 trillion pesos na inaprubahan ng Kongreso. Ayon sa Pangulo, nag-veto siya sa mahigit 194 billion pesos na alokasyon sa mga programang hindi prioridad ng gobyerno, tulad ng ilang proyekto ng Department of Public Works and Highways at ilang unprogrammed appropriations o mga programang wala pang tiyak na pagkukunan ng pondo. Itutuloy naman ang ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP, pero kailangan muna magbigay ng guidelines ang DSWD, DOLE at NEDA bago ilabas ang pondo para matiyak daw na walang misuse o maling paggamit ng pondo. Samantala sa kabila ng panaka-ng pag-ulan, tuloy ang pagdating ng ating mga kababayang naghahanap ng mura at magagandang paputok at pailaw. At dito nga sa Bukawi ang nakasanayan na takbuhan. Napakarami nga namang pagpipilian dito at magkakatabi pa yung mga tindahan. Sa mga gusto mamili sa mga ganitong oras na raw, pinakamainam bumili dahil hindi pa ganun kadami ang tao. Pero mamayang hapon hanggang gabi, tiyak daw na dagsana ang mga mamimili rito. Bukod dito sa magkakatabing dalawang compound, paglabas lang NLEX sa Bukawi exit ay may mahabang hilera din ng mga tindahan ng paputok sa daan patungo sa mismong bayan. Kaya bumibigat yung trapiko kapag dumarami yung mga namimili. Ang ina sa ating mga nakausap, naglaan daw talaga ng budget para sa mga paputok at pailaw. Halos lahat sa ating mga nakausap na kasanayan na ang magpaputok. Tradisyon na ang magpa-fireworks sa kanilang mga tahanan kahit na tumami na yung mga barangay at mga komunidad na nag-organize ng community fireworks. Ang isa pa nga sa ating nakausap, isinasalang-alang daw yung mga kapitbahay kaya hindi tumitigil sa nakagawiang pagpapaputok sa pagsalubong sa bagong taon. Narito ang pahayag ng ating mga nakausap. Ang taboy ng malas, sir. Para sa swertihin sa bagong taon. Konti lang, pang bata, fountain. Para din sa mga kapitbahay din namin, gusto-gusto nila yun. Mama, magpapaputok ba kayo sa New Year? Sige mama, manonood na lang kami. Inulan ang ilang bahagi ng Metro Manila kaninang madaling araw. Panay ambon ang naranasan sa bahagi ng EDSA sa Quezon City. Panakanakang ulan ang bumuho sa bandang Makati. Pasado alas 3 ng umulan din sa Parañaque, maging sa Pasig at Mandaluyong area. Inulan din ang preparasyon sa Luneta Park sa Maynila para sa wreath-laying ceremony ngayong Rizal Day. Ayon sa Pag-asa, may tsansa pa ring ulanin ang Kamaynilaan sa mga susunod na oras dahil sa shear line o pagsasalubong ng malamig na amihan at ng mainit na easterlies. Apektado rin ng shear line ang malaking bahagi ng Calabarzon. Kahit wala pong bagyo o low pressure area na nasa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility, maraming bahagi pa rin ng bansa ang uulanin hanggang sa pagpapalit ng taon. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, light to moderate rains ang aasahan sa mga susunod na oras sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Ilang panig din ng Luzon ang maapektuhan. Umaga bukas, bisperas ng bagong taon, higit na uulanin ang extreme northern Luzon at Palawan. Pagsapit ng hapon, asahan na po ito sa halos buong Mindanao, Western at Central Visayas. Posible ang heavy to intense rain sa maaaring magdulot ng baha o landslide. Pagdating ng umaga ng Miyerkules, unang araw ng 2025, ilang panig ng Visayas at Bicol Region ang uulanin muli. Sa bandang hapon at gabi, aasahan na ang ulan sa halos buong Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon sa Pag-asa, shear line ang nagpapaulan ngayon sa ilang panig ng Central at Southern Luzon. Intertropical Convergence Zone naman sa Palawan, Visayas at sa Mindanao.
habang hanging amihan ang umiiral sa Northern Luzon at natitirang bahagi ng Central Luzon. Naiuwi na sa Pilipinas ang 13 Pinay na ginawang surrogate mother sa Cambodia matapos pangakuan ng trabaho sa Thailand. Ayon sa Department of Foreign Affairs, kabilang sila sa 20 Pilipinang nahuli ng Cambodian authorities noong Setyembre. Bawal ang surrogacy sa Cambodia kung saan sila dinala imbis na sa Thailand na ipinangako raw sa kanila. December 2 nang makonvict sila dahil sa human trafficking. Pero December 26 binigyan sila ng royal pardon sa Cambodia. Iniimbestigahan ng Interagency Council Against Trafficking ang recruiter ng mga Pilipina. Sabi naman ng DSWD, itinuturing silang biktima ng human trafficking at bibigyan ng counseling at transportasyon pauwi sa kanilang probinsya. Nasa mabuti silang kalagayan. Ang una nating ibinibigay na intervention sa kanila, yung temporary shelter. Kasi importante na meron silang matutuluyan kung saan may mga professionals tayo doon, mga social workers, na pwede sila bigyan ng psychosocial intervention. Sisiguraduhin din natin na makontak ang kanilang mga pamilya. Sa ibang balita, kaliwat ka ng aksidente sa motorsiklo ang nahuli kam sa Dasmariñas, Cavite. Ang mga sangkot nagkaareglo na. Balitang hatid ni Bam Alegre. Huli kam ang pagtakbo ng motorsiklong yan sa bahagi ng Don Placido Campos Avenue sa Dasmariñas, Cavite bago ito sumalpok sa kasalubong na kotse sa intersection. Kita sa video ang pagtilapon ng backrider. Ang rider sumadsad naman sa kalsada. Sugatan ang dalawa na nadala na sa ospital. Nagkaroon na ng inisyal na kasunduan na magkabilang panig. Sa Dasmariñas pa rin, huli kam ang biglang pagtawid ng isang binatilyo sa Congressional Road. Hindi sa pedestrian lane tumawid ang lalaki. Saktong paparating ang isang motorsiklo at nasalpok ang 14 na taong gulang na lalaki. Matapos ang ilang sandali, tumayo ang bata at nakapaglakad pa. Nirespondehan siya ng mga traffic enforcer at nalapatan ng paunang lunas matapos magtamo ng mga sugat. Nagkaayos na magkabilang panig na sangkot sa insidente. Kumaliwa ang kotse na yan mula sa Aguinaldo Highway sa Dasmariñas nang masalpok sa likurang bahagi ng paparating na motorsiklo. Sa lakas ng impact, tumilapon ng rider. Batay sa investigasyon, hindi agad gumana ang preno ng rider dahil sa madulas na kalsadang dulot ng pagulan. Rumesponde ang isang traffic enforcer at dinala sa Traffic Investigation Office ang dalawa. May kasunduan ng rider at driver ng kotse. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa huling oil price adjustment ngayong taon, may rollback po para sa mga motorista. Batay sa anunsyo ng Shell, Clean Fuel at Petrogas, parehong 30 centavos ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina at diesel epektibo yan bukas. 90 centavos kada litro naman ang tapyas ng Shell para sa kerosene. Kasunod ito ng dalawang magkasunod na oil price hike sa diesel at kerosene at ng 5 linggong sunod-sunod na dagdag sa gasolina. Dahil dito sa pagsalubong ng bagong taon, tinatayang mahigit 51 pesos hanggang halos 75 pesos ang kada litro ng gasolina sa Metro Manila. Halos 49 pesos hanggang halos 67 pesos naman ang diesel. Habang mahigit 69 pesos hanggang halos 81 pesos ang kada litro ng kerosene. Ngayong taon, matapos po ang mga pagbabago sa presyo, 12 pesos and 75 centavos ang net increase o itinaas sa kada litro ng gasolina. Saktong 11 pesos naman ang dagdag sa diesel. Kerosene lang ang bumaba ang presyo ngayong taon ng 2 pesos and 70 centavos kada litro. Makikitang nakatagilig ang truck na yan habang tinatahak ang Quirino Highway sa Tagkawayan, Quezon. Mabagal ang takbo ng 10-wheeler at tila nahihirapan na sa pag-andar. Hindi na nakunan sa video pero tuluyan ding bumagsak ang truck kalaunan. Humambalang po ito sa highway kaya nagkaroon ng mabigat na trapiko roon. Inabot ng halos isang araw bago naialis doon ang truck dahil nahirapan daw ang mga otoridad na makakuha ng heavy equipment. Live pa rin po tayo dito sa Bocaue, Bulacan kung saan tuloy yung tigatik ng pagulan, panaka-naka na yung pagulan, pero tuloy pa rin yung pagdagsa dito ng mga kababayan nating naghahanap ng mura at magaganda mga pailaw at mga fireworks. Kita niyo naman itong tindahan ito, napakarami mga parokyano. Pero dahil dito, mahigpit yung pagbabantay ng Bureau of Fire Protection. Kanina ay nag-ikot sila dito sa lugar na ito at tinitiyak na merong ganito, nalalagyan ng tubig para kung magkaroon ng sunog,
ay nakahanda na yung tubig na ito. Meron ding mga buhangin na nandito sa ilalim dahil kuminsan hindi namamatay yung sunog sa pamamagitan lang ng mga tubig, kundi kailangan ng buhangin. And of course, nakakalat din sa mga tindahan itong mga fire extinguisher. Lahat yan ay chine-check ng Bureau of Fire Protection. At of course, ipinagbabawal sa mga lugar na ito yung paninigarilyo. Bawal na bawal yan kahit na dumaan ka lamang dito sa kalye na malapit dito sa mga tindahan. Ipinagbabawal yan at sinisitayan ng mga taga Bureau of Fire Protection. Pero syempre, pinakabinabantayan ng Bureau of Fire Protection yung mga tauhan at maging mga tauhan ng PNP yung nagbebenta ng mga ipinagbabawal na paputok tulad ng Piccolo, Plapla, yung Goodbye Philippines. Ito yung mga malalaking paputok na talaga namang makaka-injure kapag ito ay pinaputok. So yun yung kanilang inaabatan. Ayon naman sa mga tindera at ayon sa Bureau of Fire Protection ay nire-report naman daw ng mga tindera kung may nagbibenta ng mga ganitong paputok dahil nakakasira ito sa kanilang kabuhayan. Narito ang payag ng ating mga nakausap. Kung meron man po silang makita, sasabihan din po nila dahil yun din naman daw po ang nakakasira sa negosyo nila kung may magbebenta ng mga illegal, sir. Ang mga safety tips lang naman po natin is ilayo po natin sa mga bata dahil sila po yung mga delikado or hindi po alam yung tamang paggamit. Hindi naman po rin maiwasan ang paggamit, pagbili ng mga paputok, mag-extrang ingat na lang po sa paggamit po ng mga paputok na binibili po natin at gagamitin, sir. Samantala, nakuna ng CCTV ang pagnanakaw ng isang lalaki sa mga charging stations sa Quezon City. Aabot sa 7,000 piso ang natangay ng mga salarin na tinutugis pa rin ng mga otoridad. Balitang hatid ni Bea Pinla. Naglalakad ang lalaking ito sa Barangay Veterans, Quezon City madaling araw nitong December 18. Napatigil siya nang mapadaan sa isang charging machine. Maya-maya, sinimulan na niya itong kalikutin. Pabalik-balik pa ang lalaki. Kalaunan may nahugot na siya galing sa loob ng machine at saka siya naglakad paalis. Nalimas na pala niya ang mga bariyang laman ng charging machine. Binanatan niya ng mga madaling araw. Yun na, nakuha niya na lahat. Mabilis lang din kasi nga may tools siyang dala. Pagkatapos tangayin ang pera, lumapit pa ang lalaki sa isang nakaparadang tricycle at ilang minuto munang kinausap ang driver nito. Mga 5 to 8 minutes yung usapan nila. Pero hindi pa malinaw kung ano yung napag-usapan nila. Bumalik pa raw siya araw mismo ng Pasko para simutin din ang laman ng isa pang charging machine. Hindi bababa sa 7,000 piso ang tinangay umano ng lalaki sa charging machine. Patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad ang suspect na posibleng maharap sa reklamong theft. Mas naghigpit na rin daw sa pagbabantay sa lugar kung saan nangyari ang nakawan. May mga naka-standby na po kami na mga BPSO na dinesignate sa area po. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula sa Luzon. Isang tricycle driver ang nahulikam na tila may kinuha sa isang truck sa Pangasinan. Chris, anong nangyari? Connie, tinangay ng tricycle driver ang 2 baterya at iba pang gamit ng isang nakaparadang truck sa Mangaldan dito sa Pangasinan. Yan at iba pang mainit na balita hatid ni Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV. Nakahinto malapit sa likod ng isang truck ang tricycle na yan sa Mangaldan, Pangasinan. Ang driver nito naglakad malapit sa truck. Hanggang maya-maya'y inilapit niya ang kanyang tricycle sa truck. Hindi na gaano kita sa kuha ng CCTV pero may ikinarga ang driver sa tricycle at saka umalis. Sa ibang kuha, makikitang may isang kahon nang nakalagay sa likod ng tricycle. Isa na pala yan sa 2 baterya ng truck na parehong tinangay ng hindi pa nakikilalang driver. Nakuha rin niya ang ilan pang gamit mula sa truck. Umabot ng 100,000 pesos ang halaga ng mga gamit na ninakaw. Patuloy pang tinutugis ang sospek. Patay ang 75 taong gulang na Japanese nang masagasaan ng truck sa Mapandan, Pangasinan. Base sa investigasyon, nakaupo sa gitna ng kalsada ang lalaking biktima dahil umano sa kalasingan. Pumailalim sa truck ang biktima at nakaladkad ng hanggang 2 metro. Hawak na ng pulisya ang driver ng truck na sinabing hindi niya napansin ang lalaki doon. Sa Pasukin, Ilocos Norte naman, isang babaeng senior citizen ang nasawi ng mabangga ng pick-up. Ayon sa pulisya, tumawid sa kalsada ang biktima ng mabundol ng pick-up. Habang iginigilid ng driver ang pick-up para sa natulungan ng biktima, nadaanan naman ng isang kolong-kolong ang paa ng babae. Iniimbestigahan pa ng pulisya ang insidente. Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Nagkasunog naman sa Baguio City Public Market kagabi. Ayon sa mga otoridad, alas 10 ng gabi nang ideklarang fire out ang sunog. 3 stalls ang naapektuhan ng sunog. Tinulungan naman na ng Baguio City LGU ang mga naapektuhan ng sunog. Patuloy ang digital dominance ng GMA Network ngayong taon. Batayan sa datos ng online traffic analytics platforms na Tubular Labs at SimilarWeb. Number 1 ang lahat ng creator properties ng GMA sa Facebook, YouTube at TikTok. Batay sa datos ng Tubular Labs nitong January to November 2024. Umabot sa 40 billion ang video views ng mga ito, habang sa Tubular Leaderboard worldwide ranking sa entertainment and media category, GMA Network ang highest ranking media company sa Southeast Asia at nasa 19th spot sa buong mundo. Sa datos naman ng analytics firm na SimilarWeb, nanguna rin ang GMAnetwork.com mula January hanggang November 2024 na nagtala ng mahigit 249 million page views. GMAnetwork.com din ang number 1 local news and media publisher sa top websites country ranking ng SimilarWeb nitong November. Social media ang top traffic source para sa parehong GMA News Online at GMA Entertainment mula June 1 hanggang December 15. Sa pagsabay sa mga bagong teknolohiya, patuloy na magbibigay ang GMA Network ng dekalidad na content para sa mga taga-subaybay. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga mare at pare, nagsagawa na ng security simulation ng mga otoridad para sa Kapuso Countdown 2025 bukas sa Mall of Asia. Kabilang sa mga nagsagawa ng simulation ng SWAT, Bureau of Fire Protection at mga tauhan ng lokal na pamahalaan. Nakatuon ang simulation na yan sa magiging pagresponde ng mga otoridad sa ilang posibleng krimen o insidente sa event. Samantala, ready na rin ang ilang Kapuso stars na nagsasagawa ng puspusang ensayo para sa inaabangang all-out performances nila. Nasa countdown bukas sina MMFF Best Supporting Actor Ruru Madrid, Bianca Umali, Julian San Jose, River Cruz, Ay de las Alas, Christian Bautista at marami pang iba. Sa mga makiki-countdown to 2025, magbubukas ang gates ng 6 p.m. bukas, 8:30 p.m. magsisimula ang on-ground show, libre po ang entrance dyan. Kung team bahay naman sa New Year, mapapanood din ang Kapuso Countdown to 2025 simula 10:30 p.m. sa GMA at GMA Pinoy TV at via live streaming sa GMA Network YouTube channel at iba pang online platforms ng Kapuso Network. Wagi ang dalawang sambo players ng Pilipinas sa Asia and Asiana Open Beach Sambo Championship sa Colombo, Sri Lanka. Gold ang nakuha ni Vicente Navarez sa Beach Sambo Team event. Siya rin po ang nag-uwi ng bronze sa Beach Sambo Men under 71 kilograms. Si John McCleary Ornido naman ang silver sa kategoryang yan. Ang sambo ay isang uri po ng martial arts na hawig ng judo at jiu-jitsu. Congratulations sa inyo, Crescente at John McCleary. Ito ang GMA Regional TV News. Balita naman sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Isang bangkay ng babae ang natagpuan sa isang kalsada sa Cebu City. Cecil, anong nangyari? Connie, hinihinalang biktima ng hit and run ang natagpuang bangkay ng babae sa Cebu South Coastal Road dito sa Cebu City. Yan at iba pang may init na balita, hatid ni Alan Domingo ng GMA Regional TV. Bangkay nang makita nitong Biyernes ang isang babae sa Cebu South Coastal Road sa Cebu City. Ayon sa pulisya, una sila nakatanggap ng impormasyon na may bangkay sa lugar. Nang dumating ang responding police, nakita nilang may matinding sugat ang bangkay ng biktima na tinatayang nasa 50 anyos. Hinihinalang biktima siya ng hit and run. Dinala ang bangkay sa isang punerarya sa Cebu City. Patuloy pang inaalam ang pagkakakilanlan ng biktima at ang hinihinalang nakasagasa sa kanya.
Nagpasko sa kulungan ang isang lalaki sa Cebu City matapos umano niyang pagsamantalahan ang live-in partner ng kanyang kainuman madaling araw ng December 25. Ayon sa investigasyon, natulog ang biktima sa kanilang sala habang ang kanyang kinakasama ay kainuman ng suspek sa labas. Hindi umano namalayan ng biktima na pumasok ang suspek sa kanilang bahay at nakipagtalik sa kanya. Nang magising ang biktima, doonan niya na pag-alaman na hindi ang kanyang partner ang tumabi sa kanya. Agad siyang humingi ng tulong at nahuli ang suspect. Kani si victim is medyo nakainom sa paghitabo daw is initially she thought nga iya daw tong partner no ang niduol sa iya ha. Pero pagbuka niya siya mata na realize niya nga dili niya yung partner mo to nagkarakara siya, narato siya ug nidagan siya. Humingi naman ng paumanhin ang suspect at iginiit na lasing siya nang mangyari ang insidente. Hinubaran lang daw niya ang biktima pero wala siyang matandaan na may nangyari sa kanila. Unta mapasaylo ko ninyo. Nagbasol ko karon na ako diri sa sud. Nasampahan na ng reklamo ang suspect. Sa Zamboanga City, isang bata ang natagpuang patay sa damuhang bahagi ng sapa sa barangay Ayala nitong Huwebes. Ayon sa mga autoridad, dinala ang biktima ng kanyang nanay sa sapa para maligo. Pero bigla silang hinampas ng malakas na ragasan ng tubig kaya naanod ang bata. Bangkay na siyang nakita kinabukasan. Agad siyang inilibing alinsunod sa tradisyon ng mga Muslim. Alan Domingo ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dead on the spot ang isang babae matapos pagsasaksakin ng kanyang mister sa loob ng isang modern jeepney sa Lapu-Lapu City dito sa Cebu. Sa cellphone video, kita ang biktima na nakahandusay sa loob ng modern jeepney sa barangay Ibo. Batay sa investigasyon, 12 taon nang hiwalay ang dalawa pero palihim na sinusundan ng sospek ang biktima. Sa hinalang meron siyang ibang lalaki. 6 na saksak sa katawan ang tinamo ng babae na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Bukod sa biktima, isang babaeng pasahero na 53 taong gulang ang nasawi matapos atakihin sa puso habang tumatakbo palabas ng jeep. Nahuli rin kalaunan ang tumakas na sospek. Wala siyang pahayag. Balikan na po natin ang panayam sa Pag-asa ngayong maulang Lunes, 2 araw bago po ang bagong taon. Makakausap natin si Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga din po sa inyo, Connie, at magandang umaga din po sa mga taga-subaybay po natin. Ano po ang dahilan na maulang panahon dito sa ilang bahagi po ng ating bansa, partikular dito po sa Metro Manila? So yun po sa ngayon, meron tayong 3 weather system na nakaka-apekto dito sa ating bansa. Yung nangyari po sa kanina dito sa atin sa Metro Manila ay dahilan po ito ay yung shear line po natin or yung salubungan ng mainit at malamig na hangin. Yung shear line po natin ay currently nakaka-apekto dito sa eastern sections ng Central at Southern Luzon. Meron din tayong Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nagdadala rin ng mga pag-ulan dito sa Palawan, Visayas at Mindanao. Northeast monsoon naman po dito sa may Northern Luzon. Bukas po, bisperas na nga ng bagong taon, ano ba ang panahon na ating pong aasahan? Naasahan din po natin, magiging ganun pa rin po, 3 weather system pa rin po ang makaka-apekto sa atin. Malaking bahagi pa rin po ng ating bansa ang makakaranas ng mga pag-ulan. For Metro Manila, asahan po natin, makakaranas naman tayo ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated rain showers at mga possible na localized thunderstorm pagdating sa hapon o kaya sa gabi. Pero hindi naman po ito yung talagang malakas na ulan, para ho dun sa, siguro gusto magpaputok, di ba? Malungkot sila. Pero yung mga masaya, yung ayaw naman sa paputok, ma'am. Yes po, hindi naman po mga panandaliang pag-ulan lamang po dito sa Metro Manila. Pero dun sa ibang lugar po natin, katulad po mga kababayan po natin sa may Visayas at Mindanao, ITCZ pa rin po ang kanilang makakapekto sa kanila. Kaya asahan pa rin po natin ang mga tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Ma'am, bukod po sa Metro Manila, ano pa ho yung mga lugar na iba pang inaasahang makakaranas po ng kalat-kalat at panakanakang buhos ng ulan? Ayun po, asahan po natin dito rin po sa Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at Bicol Region. Shear line po ang makakapekto sa kanila. Asahan pa rin po natin ang mga pag-ulan
Pagdating naman po sa northeast monsoon, yung amihan po natin, magdadala rin po ito ng mga pag-ambon dito sa Cordillera Administrative Region at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley. And then Visayas, Caraga, asahan po natin ITCC, mga pag-ulan pa rin po ang kanilang aasahan. 2 araw bago po ang 2025, wala naman ho tayong namamataan na LPA sa paligid-ligid ng ating bansa, ma'am? Yes po, hanggang sa matapos naman po yung ating taon, wala na tayong binabantayan or minomonitor na LPA or bagyo na possible pa makaapekto sa ating bansa. Pero sa pagpasok po ng bagong taon, ilan bagyo pa ho ang ating aasahan na naman? Kaya ay, tuwing 2025, ilang bagyo? Sa kikita po natin, possible po hanggang 18 po ulit tayo. Pero pag January po, wala or hanggang isa po ang ninaasahan na bagyo. Alright. Marami po salamat, Ms. Chanel Dominguez ng Pag-asa. Sa kabilangan ng hindi kagandang panahon, maganda pa rin daw ang bentahan ng mga paputok dito sa Bukawi. Katunayan, ay bawi na raw yung ilan sa mga tindahan mula sa kanilang gastos. Hindi na daw talaga kasi sila nagtaas ng kanilang mga presyo para nga agad mabili yung kanilang mga paninda. Tulad ng mga nakarang taon, pailaw pa rin daw ang pinakahinahanap ngayon ng mga parokyano. Karamihan may nakalaan ng budget para sa pagbili ng mga ito. Karaniwan ay mula 5 hanggang 10,000 piso raw yung budget ng kanilang mga parokyano. May iba namang umaabot ng 50 hanggang 100,000 yung budget na karaniwan bulto ang binibiling mga aerial fireworks. Sumasabay din naman sa mga nagbebenta ng paputok ang mga nagbebenta ng torotot na tinatangkilik rin naman daw ng mga sumasadya rito para mamili ng paputok. Mas mainam na raw ayon sa nagtitinda yung mga torotot kaysa sa mga paputok, lalo na yung nag-uulan. Narito ang pahayag ng ating mga nakausap na tindera ng paputok at mga torotot. Yung iba po tumatawad, yung iba po hindi. Kahit magkano po yung price na ibibigay namin, hindi po sila tumatawad. Siguro po marami silang pera, yung iba tumatawad, gawa na po siguro. Kapos din po siguro. Pinapatawad namin kahit walang kasalanan. Kahit ulan o kahit ulan, magagamit pa rin kahit nasa loob ng bahay. Pag ganun lang o. Paputok kahit ano mo sa loob yun, bawal yun. Opo, pag sa labas din, mababasa o. Paano masindihan yun? Samantala nakakulong sa Kuwait ang isang Pilipinang domestic worker na sangkot umano sa pagkamatay ng anak ng kanyang employer doon. Nagpaabot ng pakikiramay ang gobyerno ng Pilipinas sa pamilya ng bata. Sa ulat ng Arab Times, isinirid daw ng Pinay sa washing machine ng bata. Nadala pa raw ng mga magulang ang anak sa ospital pero namatay pa rin dahil sa mga tinamong sugat. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, limitado pa ang impormasyong may babahagi nila dahil patuloy na iniimbestigahan ng kaso. Kasama raw sa aalamin ang kondisyon ng Pinay. Sabi naman ng Department of Migrant Workers, Secretary Hans Katdak, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa gobyerno ng Kuwait kaugnay nito. Bibigyan din daw ng legal assistance ang Pinay. Mga mare at pare, i-donate ni Kapuso Drama King Dennis Trillo ang kanyang nakuhang cash prize sa 50th Metro Manila Film Festival Gabi ng Parangal. Kasunod yan ng pagkapanalo niya bilang Best Actor. Sa isang post ng manager niyang si John Enriquez, sinabing idea ng misis ni Dennis na si Jeneline Mercado ang donasyon para sa persons deprived of liberty. Bukod kay Dennis, nakuha rin ng Green Bones ang Best Supporting Actor Award para kay Kapuso Action Drama Prince Lulu Madrid. Best Child Performer naman si Sparkle Child Star Shenna Stevens. Green Bones din ang naghatid ng back-to-back win ng GMA Pictures at GMA Public Affairs para sa Best Picture mula sa kanila ring entry na Firefly noong nakaraang taon. Best Cinematography rin ng Green Bones para kay Neil Daza at Best Screenplay para kina National Artist Ricky Lee at GMA Public Affairs Senior Assistant Vice President Ange Atienza. Napaka-special ng gabi na to para sa proyekto namin. Hindi namin nakalain na makukuha namin to at yung mga iba pang mga importanteng awards. Napakapalad po namin na naging parte po kami ng pelikula na ito, lalo-lalo na sa 50th anniversary pa ng MMFF. After the back-to-back wins of Jose Rizal and Muro Ami, we have Firefly and Green Bones in this century. So I'm so happy. Inaalay talaga namin itong pelikulang to sa mga viewers because gusto namin na ma-inspire sila. Di ba parang pag napanood nila to,
gugustuhin mo maging mabuting tao, and I think that's a powerful message that we really want everyone to be able to see. Nag-post naman si Dennis Trillo sa kanyang Facebook account ng photo din na primetime King and Queen Dingdong Dantes and Marian Rivera matapos manood ng Green Bones. Sa caption, nagpasalamat siya sa pagsuporta ng dalawa sa kanilang pelikula. Dahil bukas na po ang Salubong 2025, bantay presyo tayo ng mga pang medianoche sa ulat on the spot ni Tina Panganiban Perez. Tina? Rafi, kahit bukas na ang medianoche, nagre-reklamo ang ilang nagtitinda sa Mega Q-Mart sa Quezon City, nakakaunti pa rin ang mga namimili. Sabi ni Isabel Bautista, nagtitinda ng mga prutas, tumaas pa ang presyo ng kanyang mga paninda dahil tumaas din ang kuha niya. Ang maliit na pinya na pang-dekorasyon, 20 pesos. Pero yung malaki na pwedeng pagsaluhan, ang benta niya ay 100 pesos habang 80 ang puhunan niya. Ang mga mansanas, mapag-green o red, 25 hanggang 40 ang isa. 15 pesos naman ang kada isang lemon at pongkan. Si Jerry Pablo, isang bus driver, namili na ng mga bilog na prutas kanina para panghanda sa medianoche. Para makumpleto ang 12 bilog na prutas, ang ilan pa isa-isang piraso lang ang binili niya. Pero umabot pa rin sa halos 800 pesos ang nagastos niya. May nagbebenta rin ng mga supot na may 10 gold coin na chocolate sa halagang 20 pesos. May mga bumibili raw ng mga ito dahil pinaniniwala ang pampaswerte. Rafi? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Hindi lang sa mga tao may dalang panganib ang mga paputok, apektado rin ang mga hayop na posibleng ma-stress at magkasakit dahil lamang po sa ingay ng pagsalubong sa bagong taon. Balitang hatid ni Von Aquino. Upang ipakita ang pagtutol at panawagang huwag nang magpaputok sa pagsalubong sa bagong taon, nagparada ang Philippine Animal Welfare Society, Eco Waste Coalition, for parents, fur babies at volunteers. Ayon sa isang environmental specialist, ang iba't ibang kulay ng fireworks ay dahil sa mga kemikal at heavy metals na may masamang epekto sa kalusugan ng tao at sa kalikasan. Yung green, blue, purple, it includes cadmium, which is also an irritant but in the long term can cause cancer, liver, and kidney problems. And ito pong perchlorate na to, it's a persistent organic pollutant. Ibig sabihin po, even after the smokes have dissipated, these perchlorates can stay in the environment even for years. Ayon sa isang veterinarian, ang malalakas na tunog ng paputok maaaring magdulot ng psychological stress halimbawa sa mga aso at pusa na may pandinig na 4 na beses ang sensitivity kumpara sa tao. Pwedeng mag-cause ng hearing damage talaga. Okay kung bumalik, pero may mga cases talaga na nasisira na yung kanilang pangdinig po. Ang stress sa mga hayop, maaari rin daw magdulot ng sakit sa kanila. Common sa mga aso natin ang may blood parasite. Naghihintay lang yan na ma-stress ang aso para umatake sa katawan ng dogs. No? Second is viral infection. Like mga flu-like viruses, once na-stress ang aso natin, talagang nagiging opportunistic yan. Ang mga aso maaari rin daw mamatay kapag nalanghap nila ang usok mula sa mga paputok. Ipasok ninyo ang inyong alagang aso sa loob ng bahay. Ito ang humane way na pwede nyong i-offer sa inyong pet. Pwede rin silang ilagay sa loob ng sasakyan para mabawasan ang naririnig nilang ingay basta't may kasama. Maaari rin silang lagyan ng anxiety wrap na magsisilbing pangyakap sa kanila. So I'm using an elastic band. So it has to go across the chest. There. And then it has to go around. It has to be tight to produce the effect that you want. But it shouldn't be too tight that the dog can pull. Kapag natatakot ang fur babies o nanginginig sa oras ng putukan, bigyan sila ng comfort sa pamamagitan ng pagyakap at paghimas para mapakalma sila. Pwede rin silang bigyan ng laruan o treats para malibang. Dati, ang tanging alam ko lang kapag New Year, itatago natin sa mga banyo yung mga aso. Pero ngayon marami ako natutunan. Na-stress na nagbabamit siya, yung nanginginig. Yung nervyos, yun ang Yung na-experience ni Sasha dati? Oo, so dapat talaga you make it
talaga, kailangan i-care mo. Kasi kundi, baka magkasakit. Tulad ng mga tao, ang mga hayop may pakiramdam din. Kaya naman ang tamang pangangalaga sa kanila, huwag daw sanang kalimutan sa gitna ng kasiyahan sa pagsalubong sa bagong taon. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nangunguna ang GMA Network sa mga TV stations na source o sanggunian ng balita at impormasyon ng mga Pilipino batay sa tugon ng masa survey ng Okta Research. 90% ang nagsabing sa GMA Network sila umaasa para sa balita at impormasyon. Dumami rin ang nagtitiwala sa GMA Network. Tumaas sa 98% ang overall trust rating ng GMA Network mula sa 93% na naitala noong June 2024 survey. Isinagawa ang survey sa 1,200 respondents noong November 10 to 16, may plus-minus 3% margin of error. Update po tayo sa pinirmahang national budget para sa susunod na taon. Detalye niyan sa ulat on the spot ni Ivan Mayrina. Ivan? Connie, ang naisabatas na budget, 6.326 trillion pesos. Mas mababa sa 6.352 trillion pesos na inaprobahan ng Bicameral Committee ng Kongreso. Ang 26 billion pesos na natapyas galing sa mga proyekto sa ilalim ng Department of Public Works and Highways na ginamitan ng direct veto ng Pangulo o sa madaling salita, pinabura ng Pangulo sa budget. Bukod dyan, vinito rin ang 168 billion pesos ng unprogrammed appropriations para sa kabuang 194 billion na tinapyas sa ipinasang budget ng BICAM. Ayon sa Pangulo, kailangan maging prudent, mabusisi at maingat ang pamahalaan sa pagpasa ng budget at tiyaking bawat sentimo ay magamit para sa mga development programs na inilatag ng kanyang administrasyon para sa taong 2025. Hindi raw option ang isang reenacted budget kaya kahit dalawang tulog na lang bago mag-2025 at kahit holiday ngayong araw ay hinabol ang pagsasabatas ito. Sa pinalda version, Connie, ng 2025 General Appropriations Act, number 1 sa pinaglaanan ng pondo ang sektor ng edukasyon. Bigyan din lamang natin, Connie, na sektor ito at hindi lamang DepEd. Kasama na rin kasi dito ang CHED, ang TESDA, ang mga state universities and colleges at maging mga proyektong pang-infrastruktura tulad ng school buildings at mga dagdag sahod para sa mga guro. Magugunitang marami ang pumuna dahil naging mas mataas ang pondo ng DPWH sa ipinasang bersyon ng BICAM na paglabag umano sa itinatakda ng saligang batas sa dapat pinakamataas ang budget sa sektor ng edukasyon. Ang pinal na numero, 1,055 billion para sa edukasyon at 1,000,007 billion para sa DPWH. Sa usapin naman ng zero subsidy ng PhilHealth, nananatili itong zero sa pirmadong budget dahil wala na raw sa kapangyarihan ng Pangulo na mag-realign o magdagdag para rito. Pero siniguro ng pamahalaan na walang magbabago sa serbisyo at bagkus ay palalawakin pa mga ito. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, sapat ang pondo ng PhilHealth. Ang usapin naman ng ayuda sa Kaposang Kita o AKAP program, hindi veto kundi conditional implementation ang ginawa ng Pangulo rito. Ibig sabihin, mas pinahigpit ang pag-release ng pondo para rito. Maglalabas daw ng guidelines ang Labor Department, Social Welfare Department at ang NEDA para matiyak na hindi magkakadoble-doble ang mga ayuda at ang mga deserving lamang ang makakatanggap ng mga ito at hindi ito magamit na instrumento para sa tinatawag na political patronage o pork barrel ng mga kongresista. Connie, tiwala ang palasyo na ang pinal na bersyon ng budget ay naayon sa saligang batas pero hindi naman daw nila mapipigilan ng kahit sino man kung sakaling may kumbustyon dito sa Korte Suprema. Connie? Maraming salamat, Ivan Mayrina. Ito ang GMA Regional TV News. Sugatan na isang batang lalaki sa Bacaray, Ilocos Norte matapos maglaro ng lusis. Base sa pulisya, galing sa pinsa ng batang 9 anyos ang lusis. Nagtamo ng biktima ng second-degree burn at agad nadala sa pagamutan. Nasa maayos na siyang kalagayan. Mahigit 700 boga ang winasak sa Cavite ngayong pong umaga. Nakumpikaya ng mga otoridad mula yan sa iba't ibang panig ng probinsya ngayong Kapaskuhan. Ayon sa Cavite Provincial Police Office at Bureau of Fire Protection, kasama rin sa mga kinumpiska at winasak ang aabot sa higit kalahating milyong pisong halaga na mga iligal na paputok gaya po ng whistle bomb, pikulo, sinturon ni Huda, sawa at trianggulo. Ang mga negosyanteng nahulihan ng mga nasabing paputok ay pinagmulta ng tig 20,000 piso.
Ngayong araw ang ika-128 anibersaryo ng pagkamatay ng ating pambansang bayani, Dr. Jose Rizal. Kaya tinanong natin ng netizens kung ano kaya ang gusto nilang sabihin kung nabubuhay pa si Gat Jose Rizal ngayon. Nagpasalamat si Ken Scott sa pagmamahal ni Jose Rizal sa bansang Pilipinas. Anya, namulat ang mga Pilipino sa kahalagahan ng kalayaan. Nagpasalamat naman si Charlie Hill Villarreal sa pagiging inspirasyon ni Gat Jose Rizal sa maraming Pilipino. Si Bonifacio Nacional Jr. naman sasabihin kay Jose Rizal na dahil sa sakripisyo niya, natatamasa natin ngayon ang kapayapaan at kalayaan. Ang sasabihin naman daw ni Hannah Kim Turaya, sana ay tularan si Rizal ng mga kabataan na sinasabi niyang pag-asa ng bayan. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. 2 araw na lang. Bagong taon na. Ako po si Connie Season. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. At live mula rito sa Bukawi, Bulacan kung saan sumikat na ang Haring Araw. Rafi Tima po para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.